Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Ako si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. May mga pagkakataong ang pinakamasakit na katotohanan ay nagkukubli sa pinakamatamis na ngiti. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong babasag sa inyong tiwala? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mong bubuo sa iyong pamilya ay siya palang unti-unting sumisira dito mula sa loob? Ating tuklasin ang lihim sa likod ng mga nakasarang pinto. Mga walang silbi, tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa sahig. Napatigil si Lucas sa pag-abot ng kanyang tasa ng kape. Ang boses na yon, matalas at puno ng galit, ay parang punyal na tumusok sa katahimikan ng kanyang home office. Galing iyon sa speaker na konektado sa maliit at nakatagong mikropono sa sala. Galing iyon kay Camila, parang may pumiga sa puso niya. Hindi ito ang Camila na kilala niya. Hindi ito ang malambing na babaeng nangako sa kanya. Sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang hardin, namamahalin niya ang kanyang mga anak na parang tunay na kanya. I will love Leo and Leo as my own. Lucas, I promise. Ang alaala ng mga salitang iyon ay biglang naging isang mapait na kasinungalingan. Mula sa speaker, narinig niya ang mahinang iyak. Si Leo, ang bunso sa kambal, laging iyakin. Tumigil ka sa pagngawa mo, sigaw ulit ni Camila. Kasalanan ninyo ito, ang dumi-dumi na ng carpet. Alam niyo ba kung magkano ito? May isa pang boses, mahina at nanginginig. Si Helena, ang kanilang kasambahay, ang yaya ng mga bata mula pa noong sanggol sila. Ma'am Camila, pasensya na po. Aksidente lang po. Natabig lang po ni Leo yung baso ng juice. Aksidente o katangahan? Pareho lang yon, sagot ni Camila at narinig ni Lucas ang isang kalabog. Napapikit siya ng mariin. Ano yon? Ano ang ginawa niya? Huwag po, ma'am. Mga bata po. Pagmamakaawa ni Helena. At ikaw, bulyaw ni Camila kay Helena. Bakit mo sila hinayaang maglaro dito? Di ba sinabi ko sa'yo, sa playroom lang sila? Ang simple-simple ng instruction, hindi mo pa masunod. Katahimikan. Ang tanging naririnig na lang ni Lucas ay ang paghikbi ng kanyang mga anak at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Bawat salita ni Camila ay parang lason na unting kumakalat sa loob ng bahay na ito, sa loob niya. Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Ang dahilan kung bakit siya nagkunwaring nasa isang work isolation para sa isang importanteng proyekto. Isang linggo na siyang nagkukulong dito sa guest house na ginawa niyang pansamantalang opisina. Isang linggo na siyang nagmamanman sa sarili niyang pamilya. Nagsimula lahat sa isang pagdududa, isang maliit na bulong ng kaba na hindi niya mapakali. At ngayon, ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang kinatatakutan. Dahil sa ginawa ninyo, narinig niyang sabi ni Camila, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Walang hapunan para sa inyong dalawa. Manatili kayo sa kwarto ninyo. At ikaw, Helena, linisin mo to. Siguraduhin mong walang matitirang kahit isang patak. Narinig niya ang maliliit na mga yabag na papalayo, sinundan ng tunog ng pagsara ng pinto. Nakatitig lang si Lucas sa monitor sa kanyang harapan. Doon, sa isa sa mga feed ng kamera, nakita niya ang sala. Si Helena, nakaluhod, pinupunasan ng mantsa sa sahig, ang mga balikat nito ay nanginginig. Ang galit sa dibdib ni Lucas ay parang apoy na gustong sumabog. Gusto niyang tumakbo palabas, sugurin ang sala, yakapin ang kanyang mga anak at isigaw sa mukha ni Camila ang lahat. Pero hindi pwede. Hindi pa. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng pakakasalan niya sana. Napatingin siya sa isang picture frame sa kanyang mesa. Isang masayang litrato. Siya, si Camila, at ang kambal. Nakangiti lahat sa kamera noong nakaraang Pasko. Ang nangiti ni Camila sa litratong yon, ngayon ay parang isang maskara. Isang perpektong pagkukunwari na bumihag sa kanya.
Ang hirap paniwalaan, ang hirap tanggapin. Ang lalaking kayang humarap sa pinakamatitinding business negotiation ay biglang naging duwag sa sarili niyang pamamahay. Bigla, narinig niya ang tunog na kinilabutan niya. Mga yabag, papalapit sa kanyang opisina, papalapit sa guest house. Mabilis, halos hindi na humihinga, pinatay ni Lucas ang monitor. Inayos niya ang mga papel sa kanyang lamesa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Umikot ang seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Camila. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos. Ang suot niyang puting bestida ay lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. At sa kanyang mga labi, isang napakatamis na ngiti. Ang parehong namarangiti na nasa litrato. "Hi, love," sabi niya. Malambing ang kanyang boses. "Kumusta ang work? Pagod ka na ba?" Huminga ng malalim si Lucas bago piliting ngumiti. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong sumigaw, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang umarte. Kailangan niyang panindigan ang kasinungalingan niya. "Medyo pagod lang, love," sagot niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Marami lang talagang kailangang tapusin. "Kamusta ang mga bata?" Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Ngumiti si Camila, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ayun, as usual, makukulit. Pinatulog ko na muna. I think they miss you. Dinadalhan kita ng merienda." Inilapag niya ang isang tray na may sandwich at juice sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga galaw ay puno ng grasya, parang isang perpektong asawa. Pero para kay Lucas, ang bawat kilos niya ay isang kalkuladong pagsisinungaling. "Thanks, love. You shouldn't have," sabi ni Lucas. "Anything for you," sagot ni Camila. At lumapit para bigyan siya ng isang mabilis na halik sa pisngi. Ang kanyang labi ay malamig. "Sige na, I'll let you work. Baba na ako." Pagkasara ng pinto, ang ngiti sa mukha ni Lucas ay biglang naglaho. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ang pakiramdam na makita siya, makausap siya, pagkatapos marinig ang lahat, nakakasuka. Mabilis niyang binuksan muli ang monitor. Itinuon niya ang kamera sa kwarto ng kambal. Doon, nakita niya sina Leo at Leo. Hindi sila natutulog. Nakaupo sila sa sahig, magkayakap, tahimik na umiiyak. Ang puso ni Lucas ay nadurog sa 1,000 piraso. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Helena, may dalang isang plato. Lumingon-lingon muna siya sa labas bago isara ang pinto nang walang tunog. Sa plato, may 2 piraso ng tinapay na may palaman. Lumuhod si Helena sa harap ng mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. "Leo! Leo, kain muna kayo. Kahit konti." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Kinuha ng mga bata ang tinapay. Kumain sila ng mabilis. Parang mga takot na kuting, ang mga mata ay laging nakatingin sa pinto. Nag-aabang sa pagbabalik ng halimaw. Nang matapos sila, pinunasan ni Helena ang kanilang mga bibig. Itinuro ni Leo ang kanyang dibdib, tapos ay itinuro si Helena at gumawa ng maliit na ngiti. Ito ang kanilang sikretong senyas. Isang paraan para magpasalamat nang hindi nagsasalita. Hindi napigilan ni Lucas ang pagtulo ng kanyang luha. Naalala niya ang kanyang yumaong ina. Naalala niya kung paano niya tinulungan ang pamilya ni Helena noong nagkaroon ng malaking problema sa probinsya. Isang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot. Isang mas batang Helena, umiiyak sa tabi ng kanyang inang may sakit. Nilapitan sila ng nanay ni Lucas, si Althea, at inabutan ng sobre. "Huwag kayong mag-alala," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng kabaitan. "Pamilya na rin ang turing namin sa inyo." Pagkatapos noon, bago pumanaw si Althea, nangako si Helena, "Habang buhay po ako, aalagaan ko po ang pamilya ninyo, ang mga apo ninyo." Isang utang na loob
na tinutupad ni Helena kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang kapayapaan. Biglang may umagaw sa atensyon ni Lucas. Sa kabilang monitor, nakita niya si Camila sa may hardin, may kausap sa telepono. Ibang-iba ang kanyang itsura. Wala na ang malambing na ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig. Yes, everything is on schedule. Narinig niyang sabi ni Camila. Ang boses ay mababa at businesslike. He suspects nothing. He's too busy playing the dedicated businessman. Don't worry, I know what I'm doing. Malapit na. Konting tiis na lang. Kanino siya nakikipag-usap? Anong schedule? Anong malapit na? Bago pa man makapag-isip si Lucas, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Galing sa isang online toy store. Your order has been shipped and is scheduled for delivery today. Iyon ang robot na matagal nang hinihiling ni Leo at Leo. In-order niya iyon bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Umaasang kahit paano ay maibsan ang lungkot ng mga bata sa kanyang pagkawala. Kinahapunan, tulad ng inaasahan, dumating ang delivery van. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita ni Lucas ang lahat. Lumabas si Camila para tanggapin ang isang malaking kahon. Binasa niya ang label. Nakita siya ni Lucas na bahagyang ngumiti sa delivery man. Ngunit nang makapasok na siya sa loob ng bahay at inakala niyang walang nakatingin, ang nangiti ay naglaho. Dala-dala ang kahon, hindi siya dumiretso sa playroom. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng bahay, patungo sa pinto ng lumang bodega. Binuksan niya ito. Walang pag-aalinlangan, basta na lang niyang itinapon ang kahon sa loob, sa gitna ng mga alikabok at mga lumang gamit. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto, nilak ito, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Nakatayo si Lucas, naninigas sa kanyang kinatatayuan, habang pinapanood ang lahat sa monitor. Doon sa madilim na bodega, ang regalong simbolo sana ng kanyang pagmamahal ay nakakulong, tulad na lang ng kanyang mga anak. Buong gabi, hindi mapakali si Lucas. Ang imahe ng kahon ng laruan na itinapon sa bodega ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi lang yun isang laruan. Iyon ay isang piraso ng kanyang pagmamahal, isang mensahe sa kanyang mga anak, na kahit malayo siya, iniisip niya sila. At ang mensaheng iyon ay sinadyang itinago, ibinasura. Kinailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Kailangan niya ng kahit isang sulyap. Hating gabi na. Tiningnan niya ang mga monitor. Tahimik na ang buong bahay. Ang ilaw sa kwarto ni Camila ay patay na. Si Helena ay natutulog na rin sa kanyang maliit na silid sa ibaba. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan at walang ingay na nililikha, binuksan ni Lucas ang pinto ng guest house. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Sanay siyang lumakad sa malawak na hardin na ito. Pero ngayon, bawat hakbang niya ay maingat. Bawat anino ay parang kalaban. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ginamit niya ang duplicate key na palagi niyang dala para buksan ang pinto sa kusina. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may kasama itong bigat. Isang lamig na hindi galing sa aircon. Naglakad siya sa pasilyo na parang multo. Ang bawat yabag ay kinakalkula. Umakyat siya sa hagdanan. Iniiwasan ng isang baitang na alam niyang umuugong. Binuksan niya ng bahagya ang pinto ng silid ng kambal. Doon, sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakita niya sila, magkatabing natutulog sa iisang kama, bagamat may kanya-kanya silang higaan. Si Leo ay nakayakap sa kanyang unan, habang si Leo naman ay nakasiksik sa likod ng kanyang kapatid, na para bang doon lamang siya nakakahanap ng kaligtasan. Lumapit si Lucas. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Hinaplos niya ang buhok ni Leo. Napakagaan. Takot na magising ito. May mga bakas pa ng luha sa pisngi ni Leo. Gusto niyang buhatin sila.
dalhin sa kanyang silid at sabihing nandito na si Papa, pero hindi niya magawa. Matapos ang ilang sandali, hinalikan niya ang noo ng bawat isa at dahan-dahang lumabas ng silid. Pabalik na sana siya sa guest house nang may mapansin siya sa kusina. Ang basurahan sa gilid ay hindi pa nailalabas at sa ibabaw ng lahat may nakita siyang isang pamilyar na kulay. Isang piraso ng papel na may guhit ng Crayola. Itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Lumapit siya at kinuha ang papel. Ito ay isang drawing. Isang magulong drawing ng 4 na tao, magkakahawak kamay. 2 maliliit na stick figures sa gitna at 2 malaki sa magkabilang gilid. Sa itaas, nakasulat sa paunti-unting letra ng isang bata, I love you, Papa. Ang hininga ni Lucas ay biglang bumigat. Ito ang ginawa ng mga bata kaninang umaga. Nakita niya sa kamera kung gaano sila kasaya habang ginuguhit ito. Pinag-agawan pa nila kung anong kulay ang gagamitin sa buhok niya. Pero ang papel ay punit. Punit sa 4 na piraso. Hindi ito basta napunit. Kitang-kita sa mga gilid na ito ay sinadyang pinilas ng may galit. Hindi siya nag-isip. Basta na lang niyang ipinasok ang kanyang kamay sa basurahan. Hindi inalintana ang mga balat ng prutas at iba pang basura. Kinapa niya ang iba pang piraso. 1, 2, 3. Nahanap niya ang 3 pang piraso. Bumalik siya sa guest house. Ang puso niya ay dumadagundong sa galit at sakit. Sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp, inilatag niya ang 4 na piraso ng papel. Maingat, na parang isang sirang-sirang kayamanan. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga ito. Nang mabuo ang larawan, isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanya. Sino pa ba ang gagawa nito? Sino pa ba ang may pusong kayang durugin ang isang simpleng regalo ng pagmamahal mula sa mga bata? Si Camila. Hinaplos ni Lucas ang papel. Ang daliri niya ay dumaan sa munting mukha na iginuhit para sa kanya sa mga salitang isinulat ng kanyang anak. Ito na ang sukdulan. Hindi na ito tungkol sa mga sigaw. Hindi na ito tungkol sa tinagong laruan. Ito ay isang paglapastangan sa pinakapuro at pinakainosenteng anyo ng pagmamahal. Doon, sa katahimikan ng gabi, na puno ng determinasyon si Lucas. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig at matigas na desisyon. Tapos na ang pagmamasid. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang scotch tape at maingat na idinikit ang bawat piraso ng papel. Ang nabuong drawing na may mga peklat ng pagkakapunit ay itinabi niya sa kanyang wallet. Ito ang magiging paalala niya. Ito ang magiging lakas niya. Habang idinidikit niya ang huling piraso, isang biglaang tunog ang narinig niya mula sa kanyang laptop. Isang beep. Tumingin siya sa screen. Isang itim na monitor. At sa gitna, may mga puting letra. Camera 1, signal lost. Napatayo siya. Ang camera sa sala. Nawalan ng signal. Napansin kaya nila? May nakaalam ba? Nanlamig ang buong katawan niya sa kaba. Buong magdamag, hindi natulog si Lucas. Nakatitig lang siya sa itim na screen kung saan dapat naroon ang imahe ng kanilang sala. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Huli na ba sila? Alam na ba ni Camila? Hindi siya pwedeng lumabas para ayusin ito. Masyadong delikado. Kung makita siyang inaayos ang isang hidden camera, tapos ang lahat, kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ni Lucas ang maliit na karinderya sa tapat ng kanilang gate. Ito ay pag-aari ni Aling Nita, isang babaeng nasa mga 50 anyos na kilala sa buong barangay dahil sa masarap nitong adobo at sa pagiging mapagmasid. Nakita ni Lucas si Aling Nita na nagwawalis sa harap ng kanyang tindahan, bumabati sa bawat kapitbahay na dumaraan. Siya ang sentro ng mga balita at kwentuhan sa kanilang lugar. Maya-maya, lumabas sina Helena at ang kambal mula sa kanilang gate para maglakad-lakad.
Nakita ni Lucas kung paano hawakan ni Helena ang mga kamay ni na Leo at Leo na para bang ayaw niyang mawalay ang mga ito. Ang mga bata naman ay tahimik lang na naglalakad, ang kanilang mga mata ay nakayuko. Hindi tulad ng ibang mga bata na masayang nagtatakbuhan. Leo! Leo! Mga iho! Tawag ni Aling Nita, ang boses ay masigla at mainit. Lumapit siya sa kanila, may hawak na 2 maliliit na supot ng candy. O, merienda ninyo. Paborito ninyo to, di ba? Akmang aabuti na sana ng mga bata ang candy nang isang boses ang pumutol sa lahat. Naku, salamat po Aling Nita, pero bawal po sila sa matamis. Si Camila, bigla na lang siyang lumitaw mula sa likod nila, nakasuot ng pang-ehersisyong damit at may perpektong nangiti sa labi. Medyo sensitive po kasi sila sa sugar, nagkaka-rashes. Hinawakan niya ang mga braso ng kambal. Napansin ni Lucas ang paghigpit ng hawak na yon. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga ni Camila habang nakatingin kay Helena. Isang tingin na puno ng babala. Ay ganun ba? Sayang naman, sabi ni Aling Nita, halatang nagtataka. Nako, pasensya na, hindi ko alam. It's okay po, sagot ni Camila. Ang boses ay sobrang tamis. Sige po, mauna na kami. Baka pawisan pa ang mga bata. At hinila na niya palayo ang kambal, habang si Helena ay sumunod lang sa likod. Nakayuko, naiwang nakatayo si Aling Nita. Hawak pa rin ang mga candy. Sinundan niya ng tingin ang mag-iina hanggang sa makapasok sila sa gate. Umiling siya ng bahagya at bumalik sa kanyang karinderya. Isang customer na kumakain ng almusal ang nagtanong, "Problema, Nita?" Sumandal si Aling Nita sa kanyang counter. Ang tingin ay nasa malayo pa rin, sa direksyon ng bahay ni Lucas. "Ewan ko ba, Mare?" Sagot niya, binabaan ng boses. "Tingnan mo yung mga bata. Parang laging malungkot ang mga mata. Dati hindi naman sila ganyan." Idinagdag pa niya. At saka, ilang beses ko nang nakikita yung isang magarang sasakyan na nakaparada dyan sa kanto. Laging sa hapon. May bisita siguro si Ma'am Camila na hindi natin kilala. Sa loob ng guest house, naririnig ni Lucas ang mahinang katok sa pinto. Si Camila na naman. Binuksan niya ito. "Love, sorry to disturb you," sabi ni Camila. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. "I was thinking, para sa safety ng mga bata, lalo na't wala ka dito, I think we should install more security cameras inside the house, yung high-tech talaga, para kahit nasaan tayo, mababantayan natin sila." Napatitig si Lucas sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang patibong, isang bitag na dahan-dahang isinasara sa kanya. Gusto nitong maglagay ng sarili nitong mga kamera. Gusto nitong kontrolin ang lahat ng nakikita. At hindi nakikita. Ngumiti siya pabalik. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "That's a great idea, love. A very great idea." 2 araw ang lumipas. 2 araw nang nakakabinging katahimikan mula sa kamera sa sala. Para kay Lucas, ang bawat oras ay isang pagtitiis. Nagkunwari siyang sumang-ayon sa ideya ni Camila tungkol sa mga bagong security camera. Sinabing tatawag siya sa isang kumpanya para magpakabit, isang paraan para patagalin ang oras. Sa loob ng 2 araw na yon, tanging ang mga kamera sa labas at sa playroom lang ang kanyang inaasahan. At sa mga kamera na yon, walang mali. Si Camila ay perpekto. Nagbabasa siya ng libro para sa mga bata. Tinuturuan niya silang magbike. Kung titingnan ng isang estranghero, siya ang larawan ng isang perpektong stepmother-to-be. Pero alam ni Lucas ang totoo. Isa itong palabas. At ang kawalan ng kamera sa sala, ang puso ng bahay, ang nagpapahina sa kanya. Kaya ngayong gabi, nagdesisyon siya. Hindi na siya makapaghintay. Gamit ang dilim, lumabas siyang muli. Dala ang isang maliit na bag ng gamit, pumasok siya sa bahay, diretso sa sala. Ang pag-aayos ay dapat mabilis,
Pinalitan niya ang sira-sirang kamera ng bago. Siniguradong mas nakatago ito kaysa sa dati. Bawat segundo, pakiramdam niya ay may biglang bubukas na pinto, may biglang sisindi na ilaw. Sa wakas, natapos siya. Walang nakahuli sa kanya. Bumalik siya sa guest house, ang puso niya'y kumakabog. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at ni-refresh ang system. Isa-isang bumalik ang mga feed. Kusina, check. Playroom, check. Hardin, check. At ang sala, bumalik ang signal. Buhay na ulit ang kamera. Nakahinga ng maluwag si Lucas. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Ngayon, makikita na niya ulit ang lahat. Ang sala ay walang tao. Tahimik. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa gilid. Tiningnan niya ang oras. Halos 10:00 na ng gabi. Marahil ay natutulog na ang lahat. Pinagmasdan niya ang pamilyar na lugar. Ang sofa, ang mga painting sa dingding, ang carpet kung saan tinapunan ng juice. At bigla, may gumalaw. Mula sa dilim sa gilid ng kwarto, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Si Camila. Nakatayo lang siya doon. Hindi gumagalaw. Nakasuot ng isang seda na pantulog. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Pinigilan ni Lucas ang kanyang hininga. Anong ginagawa niya doon? Dahan-dahan, itinaas ni Camila ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa kinaroroonan ng bagong kamera. Parang yelo na bumalot sa buong katawan ni Lucas. Imposible, walang paraan para malaman niya. Maingat siya, pero ang mga mata ni Camila ay hindi gumagalaw. Nakatitig ito sa lens na para bang nakikita niya si Lucas sa kabilang dulo. Na para bang tinititigan niya ang kaluluwa ni Lucas. At pagkatapos, ang pinakanakakakilabot na bagay ay nangyari. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Camila. Hindi ito ang matamis na ngiting ipinapakita niya kay Lucas. Hindi rin ito ang peking na kamangiti na ibinibigay niya sa mga kapitbahay. Ito ay isang ngiti na malamig. Puno ng pag-alam. Puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, huli ka. Pagkatapos ng ilang segundo, na para kay Lucas ay isang walang hanggan, ibinaba ni Camila ang kanyang tingin. Naglakad siya patungo sa sofa, umupo, at kinuha ang isang magazine. Nagbasa siya na parang walang nangyari. Pero alam ni Lucas, ang laro ay nagbago. Hindi niya ito natuklasan ngayon. Malamang, alam na niya noon pa. Ang sirang kamera. Marahil ay sinadya niya. Ang 2 araw ng pag-arte, isang palabas para sa kanya. Hindi na siya ang nagmamasid. Siya na ngayon ang pinagmamasdan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Camila. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang binubuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Love, I think we should talk about the kids' future. Something more permanent. Ang mensahe ni Camila ay parang isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito patagong laban. Ngayon, alam na ng bawat isa kung nasaan sila sa larong ito. Si Lucas ang manunood at si Camila ang bida sa isang perpektong dula-dulaan ng pagmamahal. Kinabukasan, nagsimula ang palabas. Sa monitor, nakita ni Lucas si Camila na inihahanda ang almusal ng mga bata. Ngumiti siya habang nilalagyan ng pancake ang kanilang mga plato. Hinaplos niya ang buhok ni Leo. Pinunasan niya ang gilid ng labi ni Leo. Lahat ng kilos niya ay para sa kamera. Lahat ay perpekto. Pero si Lucas, na may access din sa high-sensitivity microphone, ay nakakarinig ng higit pa. Habang nakayakap siya kay Leo, narinig niya ang isang bulong na para lamang sa bata. Ngumiti ka. Nakatingin si Daddy. Ayaw mo naman siyang mag-alala, di ba? Nakita ni Lucas na biglang nanigas ang kanyang anak. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha nito. Lumapit siya kay Leo. Anak, kumain ka ng marami para lumaki kang malakas, sabi niya ng malakas, sapat para marinig ng mikropono.
Ngunit kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Malamig, mapagbanta. Ang buong araw ay naging isang walang katapusang pagpapahirap para kay Lucas. Nakikita niya si Camila na naglalaro kasama ang mga bata sa hardin. Pero naririnig din niya ang mga laso na ibinubulong nito. Huwag kang tatakbo dyan, baka madapa ka. Magagalit si daddy sa akin. Sabi ko sa'yo hawakan mo ng maayos yan, di ba? Ang papa ninyo na nga lang ang iniisip ko, pahihirapan niyo pa ako. Wala namang pakialam sa inyo ang papa ninyo. Mas mahalaga pa ang trabaho niya. Kaya dapat sa akin lang kayo makinig. Bawat salita ay isang maliit na karayom. Dahan-dahang itutusok sa isipan ng kanyang mga anak. Sinisira nito ang kanilang tiwala. Itinatanim nito sa kanilang puso na ang kanilang ama ay inabandona na sila. Napasuntok si Lucas sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamao ay namuti sa higpit ng pagkuyom. Ano ang magagawa niya? Kung ilalabas niya ang mga audio recording na ito, anong sasabihin niya? Narinig ko siyang bumulong. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa perpektong imahe na ipinapakita ni Camila sa video? Siya ay isang preso sa sarili niyang plano. Ang kanyang mga kamera, ang kanyang sandata, ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Helena sa playroom, binigyan niya ng papel at krayola ang kambal. "Oh, mag-drawing muna kayo para hindi kayo mainip," sabi niya ng mahina. Nagsimulang gumuhit ang mga bata. Si Lucas, na walang magawa kundi magmasid, ay nag-zoom in sa papel ni Leo. Gumuguhit ito ng isang pamilya. 4 na tao. Nakilala niya ang sarili niya, matangkad. Nakilala niya si Camila na may malaki at nakakatakot na nangiti. At sa gitna, 2 maliliit na bata. Sina Leo at Leo. Pero may mali. Tinitigan ni Lucas ang drawing, ang mga mata, ang ilong, ang buhok, nandoon lahat. Ngunit sa mga mukha ni na Leo at Leo, walang bibig, isang blangkong espasyo kung saan dapat naroon ang kanilang mga ngiti o kahit ang kanilang mga salita, isang tahimik na sigaw, isang larawan ng kanilang kawalan ng boses, parang may humaplos na nagyayelong kamay sa puso ni Lucas. Ang pananakit na ginagawa ni Camila ay mas malalim pa sa kanyang inaakala. Hindi lang nito pinapatahimik ang kanyang mga anak. Binubura nito ang kanilang pagkatao. Kinagabihan, nakita niya sa kamera si Camila na pumasok sa kanyang personal na study. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope mula sa isang nakatagong drawer. Dinala niya ito sa isang malaking painting sa dingding. Itinaas ito. At sa likod niyon ay isang safe. Pinanood ni Lucas habang inidial ni Camila ang kombinasyon. Bumukas ang safe. Ipinasok niya ang envelope sa loob. Isinara ito at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Ano ang nasa loob ng envelope na yon? Anong sikreto ang napakahalaga para itago niya sa ganoong paraan? Hindi na makatiis si Lucas. Kailangan niyang malaman. Hindi niya mabubuksan ang safe, pero may isa pang paraan, ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang kaalaman sa tech, sinimulan niyang i-bypass ang security ng laptop ni Camila na konektado sa kanilang home network. Bawat segundo ay puno ng tensyon. Nang sa wakas ay makapasok siya, agad niyang hinanap ang mga recent files, mga dokumento, mga email, at doon, nakita niya ito. Isang email sa drafts folder, hindi pa naipadala. Ang recipient ay isang pangalan na hindi niya kilala, Attorney Ricardo De Leon, at ang subject line. Ang subject line ang nagpatigil sa pag-inog ng mundo ni Lucas. Guardianship Petition, Final Draft. Nanginginig ang mga daliri ni Lucas habang binubuksan niya ang draft email. Bawat letra na lumalabas sa screen ay parang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ito ay isang legal na dokumento, isang petisyon, isang formal na kahilingan sa korte na ilipat ang legal na guardianship ni na Leo at Leo mula kay Lucas patungo kay Camila. Binasa niya ang bawat salita at habang nagbabasa siya, ang kaba sa kanyang dibdib
ay napalitan ng isang nanlalamig na takot. Ang petisyon ay maingat na binuo. Inilalarawan nito si Lucas bilang isang absentee father, isang ama na mas inuuna ang kanyang negosyo kaysa sa kanyang mga anak. Ginamit nito ang kanyang madalas na business trips, ang kanyang mahahabang oras sa opisina bilang ebidensya ng kanyang kapabayaan. Ang ama, dahil sa kanyang abalang schedule, ay palaging wala sa tabi ng mga bata na nag-iiwan ng malaking emosyonal na kakulangan sa kanilang paglaki. Ipinapakita ng mga bata ang mas malusog na attachment sa kanilang stepmother-to-be, si Miss Camila, na siyang nagsisilbing kanilang pangunahing tagapag-alaga at bukal ng emosyonal na suporta. Kasama sa petisyon ang mga kalakip na dokumento, mga litrato ni Camila kasama ang mga bata, lahat ay kuha sa mga panahong alam niyang nagmamasid si Lucas, mga kopya ng travel itineraries ni Lucas, at ang pinakamasaklap, mga sinumpaang salaysay. May salaysay mula sa isang child psychologist na nagsasabing base sa kanyang obserbasyon, ang mga bata ay mas masaya at mas secure sa piling ni Camila. May salaysay mula sa isang pekeng kapitbahay na nagpapatunay na madalas nilang marinig na umiiyak ang mga bata kapag si Lucas lang ang kasama. Lahat ay kasinungalingan, isang perpektong pagkatakata, isang web of lies na maingat na hinabi para sirain siya at agawin ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya pala siya nagtitiis. Kaya pala siya nagpapakitang gilas. Hindi lang ito tungkol sa pera niya. Hindi lang ito tungkol sa pangalan niya. Gusto niyang angkinin ang kanyang mga anak. Para ano? Para sa simpatiya ng publiko? Para mas maging kapani-paniwala ang kanyang imahe bilang isang martir, isang ina na inako ang responsibilidad na iniwan ng isang pabayang ama? Napasandal si Lucas sa kanyang upuan, ang hininga niya ay mabigat. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Luha ng galit, luha ng kawalan ng pag-asa. Nagkamali siya. Maling-mali siya nang basa sa sitwasyon. Akala niya, ang laban ay tungkol sa paglalantad ng isang mapanakit na tao. Ngayon, napagtanto niya, ang laban ay para sa karapatan niyang tawaging Papa. Ito ay isang karerang legal laban sa oras para hindi permanenteng mawala sa kanya sina Leo at Leo. Nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan. Nawala na ang lahat ng takot. Ang natira na lang ay ang isang ama na handang gawin ang lahat. Tiningnan niyang muli ang monitor. Sa sala, nakita niya si Camila na nilalapitan ng kambal na naglalaro sa sahig. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Mga anak, sabi niya, ang boses ay puno ng excitement. May malaking sorpresa ako para sa inyo. Tumingala ang mga bata. Ang mga mata nila ay walang emosyon. Hinawakan ni Camila ang kanilang mga balikat. Tumingin siya sa direksyon ng kamera, diretso sa mga mata ni Lucas, habang nagsasalita sa mga bata. Malapit na, bulong niya. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Malapit nang maging kompleto ang pamilya natin. Tayo-tayo lang. Parang isang sentensya ng kamatayan ang mga huling salita ni Camila. Tayo-tayo lang. Ang ibig sabihin noon ay isang mundong wala si Lucas. Isang pamilyang binura siya. Hindi. Hindi siya papayag. Alam ni Lucas na tapos na ang panahon ng pagmamasid sa dilim. Tapos na ang pagiging isang pasibong manunood sa pagguho ng kanyang buhay. Kung lalabanan niya si Camila sa korte, kailangan niya ng mga testigo. Kailangan niya ng isang taong nakakita sa lahat mula sa loob. Isang tao lang ang nasa isip niya, si Helena. Ngunit paano? Paano niya ito makakausap nang hindi nalalaman ni Camila? Bawat kilos sa bahay na yon ay binabantayan. Malamang, pati ang telepono ni Helena ay tinitingnan din. Kinailangan ni Lucas na mag-isip ng mabilis at maingat. Kinabukasan, lumabas siya ng guest house at sumakay sa kanyang sasakyan.
Nag-drive siya papunta sa pinakamalapit na convenience store. Doon, bumili siya ng isang murang burner phone at isang bagong SIM card. Walang pangalan, walang record, isang multo sa network. Bumalik siya sa kanyang lungga. Mula roon, tiningnan niya ang mga monitor, naghihintay ng perpektong tiyempo. Ang pagkakataon ay dumating noong hapon. Inutusan ni Camila si Helena na maglinis sa hardin sa likod bahay. Ito ang lugar na may pinakamaraming blind spot sa mga kamera ni Camila. Huminga ng malalim si Lucas. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Bawat salita ay pinili ng may pag-iingat. Helena, si Lucas ito. Huwag kang matakot. Kailangan ko ang tulong mo para kina Leo at Leo. Pinindot niya ang send. Sa monitor, nakita niya si Helena na nagdidilig ng mga halaman. Biglang huminto ito. Dahan-dahan, kinuha nito ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang duster. Nakita ni Lucas kung paano nanlaki ang mga mata ni Helena habang binabasa ang mensahe. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Lumingon-lingon siya sa paligid. Ang mga mata ay puno ng takot. Para siyang isang hayop na biglang nakaramdam ng panganib. Mabilis niyang ibinulsa ang telepono at nagpatuloy sa pagdidilig. Ngunit ang kanyang mga kilos ay balisana. Hindi na mapakali. Sa loob ng guest house, ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras para kay Lucas. Magre-reply ba siya? Maniniwala ba siya? O baka naman? Sa sobrang takot, isusumbong niya ito kay Camila. Lumipas ang 10 minuto. Walang sagot. 20 minuto, wala pa rin. Nagsimulang kabahan si Lucas. Baka nagkamali siya. Baka inilagay niya si Helena sa mas malaking panganib. Nang biglang, pumasok si Camila sa hardin. Helena, tawag niya. Ang boses ay kaswal. May bago ka bang cellphone? Parang iba yan sa dati mo ah. Nanigas si Lucas sa kanyang upuan. Nakita ni Camila. Huli na. Nakita niya sa monitor ang pagkatigilan ni Helena. Dahan-dahan itong humarap kay Camila. Pilit nang ngumingiti. Ano po ma'am? Ito pa rin po yung dati. Talaga ba? Sabi ni Camila. Lumapit ito ng kaunti. Patingin nga. Ang mundo ni Lucas ay biglang bumagal. Ito na ang katapusan. Kung makikita ni Camila ang mensahe. Pero si Helena, sa kabila ng halatang takot, ay umiling. Nako ma'am, luma na po ito. Nakakahiya naman po sa inyo. Ipinakita niya ang isang lumang Nokia phone mula sa kabilang bulsa. Ang burner phone. Malamang ay naitago na niya sa ilalim ng duster. Tiningnan siya ni Camila ng ilang sandali. Ang mga mata ay naniningkit. Sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Sa wakas, tumango ito. Sige, bilisan mo na dyan. Magdidilim na. Tumalikod si Camila at pumasok sa bahay. Naiwang nanginginig si Helena. Sumandal siya sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Nakahinga rin ng maluwag si Lucas. Hindi niya namalayang pinipigilan pala niya ang kanyang paghinga. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang sigurado na si Helena na wala na si Camila, muli niyang kinuha ang burner phone. Nag-vibrate ang telepono ni Lucas. Isang bagong mensahe mula kay Helena. Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Isang salitang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Saan? Maaga palang kinabukasan. Bago pa man sumikat ang araw, sinabihan na ni Helena si Camila na mamamalengke siya. Isa itong normal na gawain. Isang perpektong dahilan para makalabas ng bahay ng mag-isa. Ngunit para kay Helena, ang bawat hakbang palabas ng gate ay parang paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang bawat anino sa kalye ay tila nagmamasid. Ang bawat tunog ng sasakyan ay nagpapakaba sa kanya. Hawak niya ng mahigpit ang bayong. Ang mga daliri ay namumuti. Hindi siya dumiretso sa palengke. Lumiko siya sa kanto, patungo sa karinderya ni Aling Nita na nagsisimula palang magbukas.
Nasa labas si Aling Nita, nag-aayos ng mga mesa. Nang makita niya si Helena, hindi ito nagulat. Isang simpleng tango lang ang ibinigay niya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing naiintindihan niya ang lahat. "Halika, iha," mahinang sabi ni Aling Nita. "Hinihintay ka na niya." Iginiya siya ni Aling Nita, hindi sa harap ng kainan, kundi sa likod, sa maliit ngunit malinis na kusina. Ang amoy ng sinaing at ginigisang bawang ay sumalubong kay Helena. Isang pamilyar na amoy ng normal na buhay, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. At doon, sa isang sulok, nakaupo sa isang maliit na bangko, ay isang lalaki. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay lukot. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Malayo sa imahe ng makisig at laging formal na amo, nakilala niya. "Sir Lucas?" Bulong ni Helena, hindi makapaniwala. Tumayo si Lucas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Helena ang isang halo ng pagod, galit at higit sa lahat, desperasyon. "Salamat sa pagdating, Helena," sabi ni Lucas. Ang boses ay pagod ngunit determinado. "Alam kong delikado ito. Salamat sa tiwala mo." Nagsimulang magpaliwanag si Lucas. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdududa, ang mga kamera, ang mga sigaw na narinig niya, ang laruang itinapon, at ang petisyon para sa guardianship. Habang nagsasalita si Lucas, kinuha niya mula sa kanyang wallet ang isang bagay. Ang punit-punit na drawing ng mga bata na maingat niyang pinagdikit-dikit. Ipinakita niya ito kay Helena. Nang makita ni Helena ang duwag na papel, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang tumulo. "Totoo po lahat, sir," sabi niya. Ang boses ay basag. "Mas malala pa po sa naririnig ninyo. Ang mga bata, lagi po silang takot." "Kaya kailangan kita, Helena," sabi ni Lucas. "Ikaw lang ang makakapagsabi ng totoo. Ikaw ang testigo ko." "Pero sir, paano po?" nanginginig na tanong ni Helena. "Si Ma'am Camila, makapangyarihan po siya. Anong laban natin?" Bago pa man makasagot si Lucas, ipinatong ni Aling Nita ang kanyang kamay sa balikat ni Helena. Ang kamay ay mainit at matatag. "Tama na ang takot, iha," sabi ni Aling Nita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Oras na para lumaban. Hindi kayo nag-iisa." Tumingin si Aling Nita kay Lucas. "Lucas, iho, matagal na akong nagtataka. Yung mga bata, laging may pasa. Palusot niya, nadapa. Yung sasakyan ng abogado na laging dumadalaw. At narinig ko siya minsan sa telepono, may binabanggit na final payment. Akala ko noon, para sa kasal. Mali pala ako." Ang impormasyon mula kay Aling Nita ay nagpatibay sa lahat. 3 na sila ngayon. Isang amang desperado, isang yayang matapat, at isang kapitbahay na matapang. Isang alyansang hindi inaasahan. Tumingin si Lucas sa 2 babae. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa. "Tama si Aling Nita," sabi niya. "Oras na para lumaban. Pero hindi natin siya haharapin sa paraang inaasahan niya." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi natin siya lalabanan sa bahay. Lalabanan natin siya kung saan pinakaimportante sa kanya ang lahat. Sa harap ng batas. Kailangan natin ng ebidensya na hindi niya kayang itanggi." Paliwanag ni Lucas sa 2 babae. Ang kanilang mga ulo ay magkakalapit sa ibabaw ng maliit na mesa sa kusina ni Aling Nita. Isang ebidensya na magpapakita ng tunay niyang kulay. Hindi lang bulong, hindi lang hinala. Isang bagay na malinaw at hindi mapag-aalinlanganan. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Kailangan nilang painin si Camila. Kailangan nilang lumikha ng isang sitwasyon kung saan mawawala ang kanyang kontrol. Kung saan malilimutan niyang may mga kamera. Kung saan lalabas ang tunay niyang ugali. Sa sala,
sabi ni Lucas. Kung saan alam niyang binabantayan siya, gagamitin natin ang sarili niyang kumpiyansa laban sa kanya. Ang pain ay may dalawang bahagi. Una, ang material na bagay na pinakamahalaga kay Camila, isang mamahaling antique vase na regalo sa kanya ng isang maimpluwensyang kakliyente. Ito ang paborito niyang palamuti sa sala, simbolo ng kanyang social status. Pangalawa, isang medical emergency. Alam nilang lahat na si Leo ay may mild asthma. Helena, sabi ni Lucas, ang kanyang tingin ay seryoso. Ikaw ang gagawa. Sa hapon, kapag naglilinis ka, aksidente mong mababasag ang vase at sa parehong sandali, Leo, huminto siya. Ang kanyang boses ay bumigat. Kailangan nating hilingin sa kanya na umarte. Isang pekeng asthma attack. Napatingin si Helena kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sir, isang bata po. Kaya po ba niya? Kakausapin ko siya, sabi ni Lucas. Gagamit ako ng paraan para makausap siya nang hindi nalalaman ni Camila. Ipapaunawa ko sa kanya na ito ay isang laro, isang importanteng laro para mailigtas sila. At ikaw, Helena, maglalagay ka ng maliit na audio recorder sa bulsa ng iyong duster. Ang video, ako na ang bahala. Ang kailangan natin ay ang audio ng kanyang reaksyon kapag akala niya walang nakakarinig. Ang plano ay nakalatag na. Ang panganib ay naroon. Isang maling galaw lang at lahat ay masisira. Kinabukasan, bago umalis si Camila para sa isang charity meeting, nagawa ni Lucas na magkaroon ng ilang segundo para sa kanyang mga anak sa hardin. Habang nagkukunwaring nag-aayos ng halaman malapit sa bakod, tinawag niya si Leo. Anak, bulong niya sa siwang ng bakod. Si Papa ito. Makinig ka. Maglalaro tayo mamaya, okay? Isang laro ng pag-arte. Kapag narinig mo na may nabasag, uubo ka. Ubo ka ng malakas na parang hindi ka makahinga. Kaya mo ba yon para kay Papa? Tumingin si Leo sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagkalito, ngunit mayroon ding tiwala. Tumango ito. Dumating ang hapon. Ang tensyon sa loob ng bahay ay halos nahihipo. Sa guest house, si Lucas ay nakatutok sa mga monitor. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nakita niya si Helena na nagsimulang mag-vacuum sa sala. Ang kambal ay naglalaro sa sahig. Si Camila ay nasa kanyang study, may kausap sa telepono. Ito na. Nang dumaan si Helena, malapit sa pedestal kung saan nakalagay ang vase. Nadulas siya. Ang kanyang siko ay tumama sa vase. Sa slow motion, pinanood ni Lucas ang pagkahulog ng mamahaling palamuti. Sa parehong sandali, narinig niya ang tunog, isang malakas na pag-ubo mula kay Leo. Napatayo si Camila mula sa kanyang study. Ang kanyang muka ay nagdilim sa galit. Mabilis siyang naglakad palabas, patungo sa sala. Sa bulsa ng duster ni Helena, isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap. Ang recorder ay naka-on. Bago simulan ng lahat, tumawag si Lucas kay Helena gamit ang burner phone. Walang nagsalita. Pinakinggan lang niya ang tahimik na pag-iyak sa kabilang linya. Ano man ang mangyari, salamat Helena, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Ibaba na sana niya ang tawag nang may maalala si Helena. Sir, bulong niya. May nakita po akong bote ng gamot sa bag ni Ma'am. Hindi po pamilyar. Para pong pampakalma. Isang pampakalma? Bakit may ganoon si Camila? Hindi na nagkaroon ng oras para pag-isipan yon. Narinig na nila ang mga yabag ni Camila. Papalapit. Mabilis. Galit. Ang pain ay inihagis na. Ang tanong na lang, kakagatin ba ng isda? Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasabay ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ubo ni Leo. Mula sa kanyang study,
Lumabas si Camila na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay kalmado habang kausap ang kliyente, ay ngayon ay nababalot ng purong galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa batang umuubo. Diretso itong tumingin sa sahig, sa mga nagkalat na piraso ng basag na vase. Ang kanyang panga ay umigting. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. "Anong ginawa mo?" Anas niya. Ang boses ay mababa at nanggigigil. "Ma'am, pasensya na po. Nadulas po ako." Nanginginig na sabi ni Helena, habang si Leo ay patuloy sa pag-ubo sa gilid niya. Hindi pinansin ni Camila ang paliwanag. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Yumuko siya at pinulot ang isang malaking piraso ng vase. Tinitigan ito na parang isang namatay na anak. "Walang hiya ka." Sigaw niya. Sa wakas ay sumabog. Ibinato ang piraso ng vase sa sahig, malapit sa paa ni Helena. "Alam mo ba kung gaano kahalaga ito? Mas mahalaga pa to sa buhay mo." Sa guest house, napapikit si Lucas. Gotcha. Nakuha na niya. Ang video at audio ay malinaw, ngunit ang palabas ay hindi pa tapos. "Ma'am, si Leo po. Hindi po makahinga." Sabi ni Helena. Itinuturo ang bata na ngayon ay nakahawak na sa kanyang dibdib. Ang pag-arte ay lubos na kapanipaniwala. Doon lang tila napansin ni Camila ang bata. Tiningnan niya si Leo, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may iritasyon. "Nag-iinarte lang yan," sabi niya. Iwinawas-siwas ang kanyang kamay. "Para mapansin, itigil mo iyan. Bata ka. Hindi nakakatuwa." Ang mga salitang yon ay parang sampal kay Lucas. Sa isang sitwasyong dapat ay inuuna ang kapakanan ng bata, ang tanging inaalala ni Camila ay ang isang basag na palamuti. Sa gitna ng kanyang galit, hindi napansin ni Camila ang kanyang cellphone na nahulog mula sa bulsa ng kanyang palda. Bumagsak ito sa carpet, ang screen ay umilaw. Mula sa kanyang high-resolution camera, nag-zoom in si Lucas. Kitang-kita niya ang screen. Isang chat conversation mula kay Attorney De Leon. "Got the final payment. The hearing is tomorrow." Bukas na. Ang hearing ay bukas na. Kaya pala siya nagmamadali. Kaya pala siya balisa. Pero may isa pang mensahe sa ilalim noon. Isang reply ni Camila. "Good. I'll bring the evidence of his instability tomorrow. The doctor's note is ready." Doctor's note? Anong ibig sabihin noon? Bago pa man makapag-isip si Lucas, isang pamilyar na tunog ang naririnig niya. Ang tunog ng kanyang personal na cellphone, ang hindi burner phone, isang text message mula sa sarili niyang abogado. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang binabasa ito. "Lucas, masamang balita. The court moved up the preliminary hearing. It's tomorrow at 10 a.m. Camila filed an emergency motion claiming the children are in immediate danger from you. She has a psychiatrist's note stating you're mentally unstable due to stress." Nanlamig ang buong katawan ni Lucas. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang bote ng gamot, ang instability, ang emergency motion. Hindi lang siya pinipinta bilang isang pabayang ama. Ginagawa siyang isang taong may sakit sa isip, isang panganib. Ang pain na inihagis niya ay gumana, ngunit hindi niya alam, habang ginagawa niya yon, ang bitag ni Camila ay isinasara na rin pala sa kanya. At ang paghuhukom ay magaganap sa loob lang ng 12 oras. Ang opisina ng abogado ay puno ng tensyon. 10:00 ng umaga, ang tinatawag na preliminary hearing ay mas katulad ng isang mabilisang paglilitis sa korte. Isinagawa upang agad na magkaroon ng desisyon sa emergency motion ni Camila. Nandoon si Camila, nakaupo sa tabi ng kanyang abogadong si Attorney De Leon, na ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Suot niya ang isang eleganteng puting damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa panlabas, siya ang larawan ng isang martir na ina, nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Nakaupo naman sa kabilang panig si Lucas, kasama ang kanyang abogadong si Attorney Morales,
na kanyang tinawagan kinagabihan. Ang mukha ni Lucas ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng determinasyon, nagpatuloy ang pagdinig. Your Honor, panimula ni Attorney De Leon, ang kliyente ko, si Miss Camila, ay nagsumite ng emergency motion upang maprotektahan ang mga menor de edad na sina Leo at Leo. Ang kanilang biological father, si Mr. Lucas, ay matagal nang pabaya sa kanyang mga tungkulin bilang magulang. Higit pa rito, mayroon kaming ebidensya, kabilang ang salaysay ng isang respetadong psychiatrist na nagsasabing si Mr. Lucas ay kasalukuyang nasa unstable na emosyonal na estado, isang banta sa kapakanan ng mga bata. Iniharap ni Attorney De Leon ang mga pekeng dokumento, ang mga sinumpaang salaysay, ang doctor's note, ang mga larawan ni Camila at mga bata na nagpapakita ng kanilang malusog na attachment. Ang lahat ay laban kay Lucas. Ang mga mata ng hukom ay tila nakukumbinsi. Si Camila ay bahagyang nangumiti, isang tagumpay ng ngiti. Akala niya ay tapos na ang lahat. Any counter-arguments, Mr. Lucas? Tanong ng hukom. Huminga ng malalim si Lucas. Tumayo siya. Your Honor, I believe you need to hear the whole story. Hindi ito ang buong katotohanan. Mr. Lucas, may ebidensya ka ba na haharapin sa mga dokumentong ito? Tanong ng hukom. Ang boses ay may bahid ng pagdududa. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Lumingon ang lahat. Nakita nila si Helena. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng takot. Ngunit sa likod nito ay isang matinding tapang. Kasama niya si Aling Nita na ang mga mata ay matalas at matatag. Napatingin si Camila. Ang kanyang perpektong nangiti ay biglang natuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Lumapit si Lucas kay Helena at inabutan siya ng isang maliit na device. Helena, bulong niya, kaya mo yan. Your Honor, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito ang aking mga testigo at meron kaming ebidensya na magpapakita kung sino talaga si Miss Camila. Itinuro ni Lucas si Helena. Siya po si Helena, ang yaya ng aking mga anak, na nakasaksi sa lahat ng ginawa ni Miss Camila, at si Aling Nita po, ang aming kapitbahay na nakapansin ng mga kakaibang kaganapan sa aming pamamahay. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na recorder mula kay Helena at iniabot sa kanyang abogado. At ito po, Your Honor, sabi ni Lucas, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Camila. Ang tunay na boses ni Miss Camila. Ang abogado ni Lucas, si Attorney Morales, ay ipinlayang audio recording. Narinig ng lahat sa silid ang tunog ng nabasag na vase, ang malakas na pag-ubo ni Leo. At pagkatapos, ang boses ni Camila, puno ng galit at walang awa. Walang hiya ka. Mas mahalaga pa to sa buhay mo. Nag-iinarte lang yan. Itigil mo yan, bata ka. Hindi nakakatuwa. Ang huling mga salita ni Camila ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang lahat ay tahimik, liban sa paghingal ni Camila na ngayon ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Attorney De Leon ay nagulat, hindi makapaniwala. Your Honor, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ito po ang tunay na personalidad ng babaeng gusto kong pakasalan. Ito po ang totoo sa likod ng kanyang perpektong ngiti. Napatingin ang hukom kay Camila, ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Camila, may gusto ka bang sabihin bilang depensa? Hindi makapagsalita si Camila. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Base sa mga bagong ebidensya at testimonya ng mga testigo, sabi ng hukom, ang boses ay malamig at malinaw. Ipinapawalang bisako ang emergency motion para sa guardianship na inihain ni Miss Camila. Sa katunayan, dahil sa matinding ebidensya ng child abuse at panlilinlang, iniuutos ko ang agarang pagsasagawa
ng isang formal na investigasyon laban kay Miss Camila. Tatawagan ko ang Child Protective Services at ang pulisya para sa kaukulang aksyon. Nakatayo si Camila, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi siya tumitingin kay Lucas, kundi kay Helena at Aling Nita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Lucas. Anas niya, ang boses ay halos hindi marinig, puno ng galit. Hindi pa, hindi pa. Pagkalabas ni Lucas sa opisina ng abogado, ang unang ginawa niya ay tawagan si Helena. Salamat, Helena. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Para po sa mga bata, Sir Lucas, sagot ni Helena. Ang boses ay mahina. Puno pa rin ng takot at pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Ang sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa prominenteng socialite na si Camila, na inakusahan ng child abuse at panlilinlang, ay mabilis na kumalat. Ang kanyang perpektong imahe ay gumuho sa isang iglap. Ang mga dating kaibigan ay lumayo. Ang mga socialite na dating humahanga sa kanya ay ngayoy umiiwas. Si Camila, na laging inaalala ang kanyang hiya, kahihiyan, sa mata ng lipunan, ay kinailangan harapin ang pinakamasaklap na parusa para sa kanya. Ang pampublikong paghusga at pag-iwas. Ngunit para kay Lucas, ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga anak. Pag-uwi niya, dumaan siya diretso sa gate. Ang bahay ay tahimik, ngunit ngayon, ang katahimikan na yon ay hindi na nakakakilabot. Ito ay may dalang pag-asa. Binuksan niya ang pinto. Leo! Leo! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula sa playroom lumabas ang kambal. Sa una, nagulat sila. Pagkatapos, parang may kung anong kapangyarihan ang kumawala sa kanila. Papa! Sabay nilang sigaw. Tumakbo sila patungo kay Lucas at agad siyang yumuko. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang mga braso ay ibinalot sa kanila. Ayaw ng pakawalan. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na katawan na nanginginig sa pag-iyak. Shh! Nandito na si Papa. Bulong niya, ang kanyang sariling mga mata ay lumuluha. Hindi na kayo pababayaan ni Papa. Umupo siya sa sahig kasama sila. Sa mismong lugar kung saan niya unang nakita si Helena na nagpupunas ng mantsa ng juice. Humingi siya ng tawad. Sorry mga anak. Sorry kung naging busy si Papa. Hindi na ulit yon mangyayari. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso ng paghilom. Sumailalim ang mga bata sa therapy at dahan-dahan, nagsimula silang magbukas. Ikinuwento nila ang mga takot nila, ang mga pagbabanta ni Camila. Bawat kwento ay nagpatindi sa galit ni Lucas, ngunit mas nangingibabaw ang hangarin niyang ayusin ang lahat. Isang hapon, habang naglalaro sila sa sala, may inilabas si Lucas mula sa kanyang wallet. Ang punit-punit na drawing, ang duwag na papel. Mga anak, sabi niya, tignan niyo to. Di ba kayo ang gumawa nito? Ngumiti sina Leo at Leo. Naaalala ang kanilang drawing. Gawin natin ulit to, sabi ni Lucas, kumuha ng bagong papel at Crayola. Pero this time, kompleto na tayo at iguguhit natin lahat ng mga taong nagmamahal sa atin. Nagsimula silang gumuhit. Ginuhit nila ang sarili nila, si Lucas, at syempre, si Helena. Di ba Papa? Si Ate Helena din, kasama sa family natin. Tanong ni Leo. Ngumiti si Lucas. Oo, anak. Kasama si Ate Helena. At sa isang bahagi ng drawing, iginuhit din niya si Aling Nita na laging nakangiti. Kinagabihan, habang nililinis ni Helena ang kusina, nakita niya si Lucas na nagkakabit ng isang maliit na bagong picture frame sa refrigerator. Hindi ito litrato. Ito ay ang bago nilang drawing. Ang pamilyang kompleto na may mga ngiti na tunay. Napatingin si Helena sa kanyang sarili. Ang kanyang maleta na nakahanda sa kanyang kwarto ay parang nagpapaalala sa kanya na tapos na ang kanyang tungkulin.
Naisip niya na panahon na para umalis. Panahon na para bigyan si Lucas at ang mga bata ng kanilang sariling espasyo para makabuo ng bagong buhay. Dahan-dahan, sinimulan niyang ilabas ang kanyang mga damit mula sa cabinet. Oras na para magpaalam. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Lucas doon. "Saan ka pupunta, Helena?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Bakit mo inaayos ang mga gamit mo?" Tumingala si Helena. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa. "Sir Lucas, tapos na po ang lahat. Okay na po ang mga bata. Kailangan niyo na po ng inyong privacy. Siguro po, panahon na para umalis ako." Ngumiti si Lucas. Hindi na ito ang nangiti ng isang negosyante. Ito ay ang nangiti ng isang ama. Ang nangiti ng isang taong nakakita ng tunay na halaga. "Saan ka pupunta, Helena?" Inulit niya. "Dito ang pamilya mo." 1 taon ang lumipas. Ang bahay ni Lucas, na dati puno ng tensyon at takot, ay ngayoy pinupuno ng tawa at ingay ng mga bata. Ang mga pinto ay hindi na nakasarado at ang mga bintana ay laging nakabukas. Tunay ngang nagbago si Lucas. Ang kanyang corporate office ay lumipat mula sa malayong business park patungo sa isang mas maliit na opisina sa bahay. Ang oras niya ay hindi na para sa boardroom, kundi para sa garden. Isang hapon, nakita ni Lucas ang sarili niya na nagtuturo sa kambal kung paano magtanim ng mga kamatis sa likod bahay. Ang mga damit niya ay may mantsa ng lupa, malayo sa mga formal na suits na dati niyang isinusuot. "Papa, ganito po ba?" tanong ni Leo. May ngiti sa labi. Ang kanyang mga kamay ay marumi. "Tama, anak," sagot ni Lucas, tumatawa. "Huwag kang matakot madumihan. Ang mahalaga, lalaki ang mga ito ng malusog." Si Helena ay nanatili sa bahay. Hindi na siya tinatawag na Yaya. Siya na si Tita Helena. Ang kanyang maliit na kwarto ay pinalitan ng mas maganda. At ngayon, may sarili na siyang set ng susi sa bahay. Siya ay hindi na isang empleyado, kundi isang kasapi ng pamilya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ang paboritong adobo ni Aling Nita, nagsalita si Leo, ang dating tahimik na bata. "Tita Helena," sabi niya, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Pwede po bang ikaw na lang ang maghatid sa amin bukas sa school?" Halos maiyak si Helena. "Oo naman, Leo. Kahit araw-araw pa." Tumingin si Lucas kay Helena. Ang pagmamahal at dedikasyon nito sa mga bata ay nagbigay daan sa paghilom ng kanilang mga puso. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugo o sa kasal, kundi sa taong piniling manatili at magmahal ng walang kondisyon. Naging mas malapit din si Lucas kay Aling Nita. Tuwing linggo, nagdadala siya ng mga prutas sa karinderya ni Aling Nita bilang pasasalamat. Si Aling Nita ang nagpapatunay na ang barangay, komunidad ay laging handang protektahan ang mga mahihina. "Alam mo, Lucas," sabi ni Aling Nita isang araw, "marami kang pera, pero ang mga batang yan, ang kailangan nila ay tatay na naglalaban ng damit, hindi lang tatay na nagbabayad ng tuition. Salamat at nahanap mo na ang daan pabalik sa kanila." Sa loob ng bahay, lahat ng kamera ay inalis na. Walang lihim, walang pagtatago. Ang tanging nagmamasid na lang ay ang tiwala at pag-ibig. Dumating ang araw na natapos ang legal na proseso. Si Camila ay formal na tinanggalan ng karapatan sa anumang koneksyon sa mga bata at pinatawan ng community service at mandatory psychological evaluation. Ang pinakamasakit para sa kanya ay ang pagkawala ng kanyang reputasyon. Ang hiya ay kumain sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos si Lucas ng kusina, may nakita siyang isang envelope sa kanyang mesa. Isang liham galing kay Camila. Binuksan niya ito. Walang mapait na salita. Walang banta. Isang maikling mensahe lang. "Lucas, I don't expect forgiveness. I know now that I was chasing something empty.
Please forgive me for the children. I hope they find the happiness that I will never have. Binasa ni Lucas ang sulat. Hindi siya nakaramdam ng galit o ng pagtatagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay kalungkutan para sa isang babaeng naligaw ng landas. Ipinasok niya ang sulat sa isang kahon na naglalaman ng kanyang mga lumang travel itinerary. Ang kabanata ni Camila ay tapos na. Ngumiti si Lucas. Kinuha niya ang kanyang jacket. Leo! Leo! Tita Helena, tara na. Treat ko kayo sa paboritong karinderya natin. Nagmadali silang lumabas. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang marangyang hapunan sa isang fine dining restaurant, kundi sa harap ng simpleng karinderya ni Aling Nita. Habang masaya silang kumakain, ang kambal ay nagkukulitan. Si Helena ay masayang pinapanood sila. Napatingin si Lucas kay Helena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salita. Ngunit ang kanilang tingin ay puno ng pag-unawa. Isang tiwala na nabuo sa gitna ng digmaan. Ang hinaharap ay hindi malinaw. Hindi niya alam kung ano ang susunod na kabanata para sa kanyang puso. Pero alam niya ito. Sapat na ang pag-ibig na nasa paligid niya ngayon. Sapat na ang kanilang presensya. Ang pamilya ay hindi binuo ng kasalukuyan, kundi ng mga taong pinipiling manatili at lumaban ng magkasama. At ngayon, sa gitna ng tawanan, nahanap ni Lucas ang kanyang sariling pag-asa. Pag-asa sa bagong simula na ito. 5 taon ang lumipas. Ang mga kambal, sina Leo at Leo, ay 12 taong gulang na ngayon. Mataas, malalakas, at ang kanilang mga ngiti ay tunay. Wala na ang mga bakas ng takot sa kanilang mga mata. Isang hapon ng linggo, naghahanda sina Lucas at Helena ng merienda sa kusina. Hindi na nagtataka ang mga bata kung bakit si Helena, hindi si Lucas, ang nakakaalam kung saan nakalagay ang mga kutsara. Ang mga taon ay lumipas at ang papel ni Helena ay natural na nagbago. Si Lucas, na ngayon ay mas kalmado at mas matalino sa kanyang mga desisyon, ay pinanood si Helena habang tinutulungan si Leo sa isang math problem. Ang kanilang relasyon ay hindi nagmadali. Walang deklarasyon ng pag-ibig, walang malalaking gestures. Ito ay isang relasyon na nabuo sa pakikiramay, sa parehong sugat at sa hindi maikakailang pagmamahalan sa mga batang iyon. Sila ay hindi pa magkasintahan, ngunit sila ay higit pa sa magkaibigan. Sila ay isang unit, isang pinagkakatiwalaang samahan. Nasa attic si Lucas, naglilinis ng mga lumang gamit nang makita niya ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay ang punit-punit na drawing na dinikit niya at ang huling liham ni Camila. Kinuha niya ang liham. Hindi niya na ito binasa. Hindi na kailangan. Ang pagpapatawad ay hindi na isang desisyon. Ito ay isang proseso na natapos na. Napatawad niya si Camila, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan niya itong gawin para makalaya siya at ang kanyang mga anak mula sa anino ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa gumawa ng mali, kundi para sa biktima. Tiningnan ni Lucas ang mga gamit na nakaimbak, ang mga mamahaling regalo na ibinigay niya kay Camila, ang mga gamit na sinasagisag ng kanyang dating paghahanap ng perpektong pamilya. Ngayon, alam na niya, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay o sa perpektong imahe. Ang kapayapaan ay ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak sa ibaba. Ito ay ang amoy ng niluluto ni Helena. Ito ay ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga kamay. Ito ay ang simpleng katotohanan na siya ay naroroon. Bumaba si Lucas, dala ang kahon. Naglakad siya patungo sa trash can, pero bago niya ito itapon, kinuha niya ang drawing ng kanyang mga anak. Ang drawing na may mga peklat ng pagkapunit ay ang kanyang aral. "Papa, anong ginagawa mo?" tanong ni Leo. "Tinapon ko na ang mga lumang gamit, anak," sagot ni Lucas. Niyakap ang kanyang anak. "Mga bagay na hindi na natin kailangan." Ngumiti si Leo
At inabot kay Lucas ang isang kamaatis na hinog galing sa kanilang hardin. Para sa iyo, Papa, kasi andito ka na. Niyakap ni Lucas ang kanyang mga anak. Sa wakas, naintindihan niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang pag-aakala na ang pagmamahal ay maaring bilhin o palitan. Ang tunay na pamana na ibibigay niya sa kanyang mga anak ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang kanyang presensya. Ang pangako na hindi na siya muling magiging isang absentee father. Ang pag-ibig ay hindi pinapakita sa pamamagitan ng mga mamahaling gamit, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pagprotekta sa kanila mula sa anumang banta, kahit pa sa taong akala niya ay nararapat. Sa dulo ng araw na yon, habang nagpapalitan ng matatamis na ngiti sina Lucas at Helena, at ang mga bata ay natutulog na, ang kwento ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe sa lahat ng tagapakinig. Ang buhay ay puno ng pagkakamali. Ngunit ang pagmamahal ay laging may pagkakataon para sa redemption. Ang pamilya ay hindi isang bagay na natagpuan. Ito ay isang bagay na maingat na itinayo. Araw-araw, mula sa basag na piraso ng katotohanan, tiwala, at walang sawang kabaitan. At ang pinakatatag na pundasyon ng tahanan ay matatagpuan hindi sa mamahaling carpet, kundi sa mga kamay ng mga taong pinili ang pag-ibig kaysa sa hiya o kayamanan.